Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama mag-umentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni ni Vice Mayor Attorney Respicio, si Harold Respicio. At hinahamon niya pa si Matibag, mga kababayan. Ito po yata ay nagsalita siya, kung hindi ako nagkakamali, ay doon po yata sa koalisyon na ginanap po sa Davao City, mga kababayan. Ito po, painggan po natin siya at komentuhan po natin si Vice Mayor Attorney Harold Respicio, mga kababayan. Ito po siya. Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo? Natatakot pa kayo? Alright, maganda yan. Kapag sinabi ko Matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. Or pwede nyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo ha. Hindi yon inciting, kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo ha. Matibag! Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo. Ang gusto natin gawin kay BBM. Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron ako sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayo sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Alright. Gusto nyo? Alright. Wag lang patayin kasi yung patayin illegal yun eh. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM.
hanggang matakot siya sa kanyang upuan. BBM! Alright. Isa pa. BBM! Okay. Alright. Halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon. Pwede nating sagutin, panatilihin, pwede rin naman nating sabihin patayin. Alright? Lakasan ninyo ha. Anong gusto nyong gawin sa korupsyon sa Pilipinas? Patayin! 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 Okay lang yan. Kapag may kakasuhan, ako naman ang kakasuhan eh. Handa naman akong makulong habang buhay. Sabi ko nga, handa akong magpakamatay eh. Hindi ba? Eh sabi nila, inciting daw yun kapag sinasabi kong handa ba kayong magpakamatay o handa akong mamatay? Eh si Ninoy Aquino nga, sabi niya Filipinos are worth dying for. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil lahat kayo ay bayani at willing kayong magpakamatay para sa ating demokrasya. Kaya tinatanong ko kayo ulit, willing ba kayong mamatay? Yun. Mamatay na tayong lahat. Sinong uunahin natin? Alright. Krimen yan. Kayo ang dapat kasuhan, hindi ako. Okay. Mga kababayan, ito po ay ginagawa nila sa atin para tayo ay takutin. Pero karapatan po natin magsalita, hindi po? Hanggat hindi naman illegal ang ating ginagawa. Isa po akong abogado, alam ko ang sinasabi ko. Alam ko ang elements of inciting to sedition. Kapag ine-engganyo ko kayo, yun ang inciting. Pero kapag kayo ang sumasagot at tinatanong ko kayo, hindi inciting yun. Freedom of speech niyo yun. Kaya nila ako kinasuhan ay para tumahimik ako. Gusto nyo ba ako tumahimik? Gusto nyo ba ang tumahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi po tayo tatahimik. Kayo po ang tunay na bayani ng ating lipunan ngayon. Dahil kayo po ay nag-ingay, meron po tayong nagawa. Meron tayong upper hand ngayon sa Senate. Yay! Imagine po ninyo, hindi kayo nagsalita. Hindi nila mararamdaman ang pulso ng taong bayan. Dahil ang taong bayan, sino ang gusto nilang presidente? Duterte! 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 Di ba? Dahil narinig yon ng mga senator, bumaliktad sila. Pero kapag hindi po kayo nagsalita, talo na tayo sa Senate. At kapag kayo ay pagbibigyan, si Boy matibag ngayon at matatakot at tatahimik, yung kanilang istorya niya ang masusunod. At malina ang appreciation ng ating mga elected officials sa Senate. At baka isipin nila gusto natin ng impeachment. Gusto ba natin ng impeachment? Gusto ba natin ng impeachment? Ayun. Kaya magpatuloy po kayo sa pag-iingay. Huwag po kayong papatibag kay matibag. Alright? Atin pong suportahan si VP Sara Duterte hanggang matapos yung impeachment process. At ipagdasal natin sa Panginoon na hawak natin ang mayorya until then. At makakaasa tayo ng susunod
na maging Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte! Yan po mga kababayan, ang ating butihing Vice Mayor Harold Respicio mga kababayan. At alam naman po natin kung ano po kinatatakot nila eh. Di po ba? Ano po ba pinagmumula ng takot nilang lahat kasama po si Matibag? At kasama rin po yata ang asawa niya. Ito po yun eh. Na iniiwasan po nila at tinatabunan po nila yung issue. Dahil sa kanila po ito tatama. Hindi po ba? Kaya nga po tayo nagpapasalamat dahil nagkaroon po ng puwersa sa Senado ang mga Pilipino. Dahil sana imbestigahan na po nila yung kinatatakot po nila kasama si Matibag. Ito po yun mga kababayan. Ibalik tanaw po natin yung pera ng bayan. Ang point ko ito, sino ang Driver ako ni Boss Saldi. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldi ko. yung kay Trillanes po, anong diniliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Talaga niyo po pera. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo. Dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. Yan po mga kababayan, si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Sila po ang kasama rin nagdi-deliver. Nabanggit pa si Trillanes. Hindi po ba? At papunta sa Malacanang. Sa Iguada. Di ba? Malapit sa Malacanang. At doon sa dating speaker. Hindi po ba? Yan po ang pinagmulan po. At pilit po nilang tinatabunan yan. Yung issue na yan. At kung kani-kanino na po nila dinadala para po ma-divert ang issue, lalong-lalo po ang pinasabog po ng 18 Marines. 18 soldiers. Hindi po ba? Matibag. Na hanggang ngayon, pilit mong iniiwasan ang issue ng korupsyon ng binagongang Pilipinas. Nasaan na? Nasaan na ang isang damukal na magnanakaw na hanggang ngayon na hindi pa nahuli ng mga politiko? Nasaan na? Itong sinasabi ng mga driver military o ex-marine, walang takot na nagsasabi, hindi ba? Wala man lang cover ang muka. Kaya nga po dito mga kababayan, kailangan po nila ilihis ang issue po ng korupsyon. Nakita nyo po kani-kanino po dinadala. Kay Bato sa ICC. Hindi po ba? Sa ICC nila dinadala. Sa impeachment ng Vice President. Ngayon naman po, kay Vice Mayor Harold Respicio, inciting to sedition naman po ang kinakaso sa kanya. Kaya nga po sinasabi natin, si Vice Mayor, isa pong abogado. At malinaw naman po sinabi niya na siya po ay nagtatanong. Puro po patanong. Dahil siya isang abogado, alam niya po ang batas. Alam niya kung siya po ay makakasuhan ng sedition o inciting to the sedition o sinasabi rebellion o kung ano man ang ipataw pa nilang mga kaso dyan. Alam po ni Vice Mayor Respicio dahil siya ay abogado. At alam din po ni Vice Mayor Respicio, ni attorney, ang freedom of expression, freedom of speech. Alam niya po yun. Kung paano siya magbibitiw ng salita. Dahil isa po siyang abogado. At lahat po ng binibitawan niyang salita ay may safety po yun, may safeguard para sa sarili niya.
Kaya nga puro patanong. Kaya nga kung maririnig po natin ng buo yung tinatanong niya patungkol kay Matibag, halos po pugutan na ng ulo di umano si Matibag dun eh. Doon sa mismong pagtitipon, sari-saring mga Pilipino nagsasabi ron kung ano-ano masasakit na salita binibigay kay Matibag. Pag tinatanong ni Atty. Respicio, yung mga audience doon, mga kababayan natin, at ganun din po pagdating kay BBM, kung ano gusto mangyari kay BBM, lalo-lalo sa korupsyon ginagawa nila. Hindi ba sari-sari rin pong batikos ang sinasabi ng ating mga kababayan? Di po ba? Dahil doon sa damdamin, yung galit ng damdamin. Di ba? Yung expression nila sa galit. Dahil nga po dinala lang tayo sa korupsyon at pamumulitika. Di po ba? Mag-aapat na taon pamumulitika. Kaya dito po mga kababayan, iniintay na lang po ni Attorney Harold Respicio na kasuhan siya ng kasuhan. Dahil alam naman po niya yung rights niya, at alam din po niya na wala pong patutunguhan yung kaso ni Matibag. Pagka po yan ay nasa korte na ang usapan. Pag yan po ay dinala na sa korte, mababasura lang po yan. Kaya nga sinasabi ni ni Attorney Respicio, siya handa niyang ibuhos ang kanyang buhay. Kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa bayan. Lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bansa. Dahil mismo siya. Ilocano siya taga Isabela siya Ilocano. Pero yung binabatikos niya, kapwa niya Ilocano. Kasi nakita niya, hindi maganda ang ginagawa ng kapwa niya Ilocano. Kaya nga panay ang banat niya. Ang binabanatan kasi ni Atty. Respicio, yung performance at kung paano ginawa nila pagwawalangya. Unang-una, sa pera ng taong bayan, korupsyon, pagwawalangya. At grabe pong pahirap ang dinanas ng mga Pilipino dahil sa grabing pamumulitika. Halos lahat po ay napunta na ang focus nila sa politika at korupsyon. Wala na pong nagawa na malalaking big ticket project sila. Hindi po ba? Kaya hintayin na lang po natin mga kababayan. Ano po ang hintayin natin? Mabilis lang naman po panahon. Yung mga karma nila. May mga karma po silang lahat sa ginagawa nila. Lalo-lalo po, mismo ang ninanakawan nila ay taong bayan na nagpapakahirap makapagbuwis lamang. Hindi po ba mabigat yun? Ninanakawan mo yung dugot pawis ang binubuhos para lang makapagbuwis. Sa kakarampot na kinikita, binabawasan ng buwis. Samantalang itong mga tao na ito, sitting pretty, naka-air condition. Pero talamak ang pagnanakaw sa mga taong naghihirap. Makapagbuwis lamang. Hindi po ba? Kaya mabigat po ang daranasin po niyan. Hindi kaya nakarma, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, Atty. Respicio. Doble ingat lang po. At ang panahon naman po ay lumilipas. Tama naman po kayo na talagang ang Vice President Sara Duterte ay talagang patungo na sa pagbabagong muli ang Pilipinas. Yan din po ang kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino. Kasama po ang ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po at thank you po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, ako si Pilam, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Gay at Siena, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia ng from Bacolod City. Thank you po sa inyo.
Ingat-ingat po kayo mga kababayan sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kababayan, taste lang po tayo. Bye-bye!